Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sige na nga. Ay, nagdiretso ko ng content ito hanggang gabi. So meron tayong pag-uusapan mga kababayan. Shoutout sa inyo lahat na nagmamadali lang. Pero bago lahat, ito okay lang naman kung hindi kasi talagang pinaka okay lang naman kung hindi no. Hindi kasi kami nagbabalak kami nila Sir Ed Kaluwag kasi kasama ko sa ghost hunting yun eh. Nagbabalak kami, baka lang pwede humingi ng sponsorship sa inyo. First time kong gagawin to Actually hindi sa akin mapupunta to sa group nila Sir Ed Kaluwag. Sinabi ko lang baka may maitutulong ako. Hindi naman para sa akin to. Kasi may balak kasi sila bilhin. 'Di ba? Ito. Kahit hindi na itong high-end, itong tig 69.99 pounds. Magkano ba yung 69.99? Spirit box ito na na walang ingay kasi spirit box na ginagamit namin may static eh. Ayan more or less 6,000 pesos ang need namin likupin para makabili kami ng gadget na ganire. Ito. Spirit box to kaya lang wala siyang ingay. Yun lang naman kung ibibigay ko sa inyo kung saan kayo pwede magpadala. 'Di ba? ng donation para dito. At may transparency naman, mga kababayan ko. Ito ay para sa aming activity ha. Hindi namin personal yung mga may transparency naman. At kung sakaling napuno na yung 6,000 pesos na kailangan, isasara na namin o ibabalik yung sobra. Kasi ito lang naman yung need eh. Yung FCD spirit box na to. Hindi na itong itong high end, kahit ito lang. Kasi yung spirit box kasi na ginagamit namin maingay eh. Yung ito kasi tahimik, words lang yung lalabas. 'Di ba? Anyway, yun lang, paki-PM na lang ako at ibibigay ko sa inyo kung saan kayo pwedeng magpadala nung kung meron man kayong extra diyan Anyway, meron tayong pag-uusapan dito. Bintana daw ng bahay nagmimilagro dahil umano sa imahe ng Hesukristo daw. Ano 'yun? Tingnan natin, panoorin natin 'to mga men. Sa Iloilo, may isa na namang imahe ni Hesukristo na pinagkakaguluhan. Nabuo ito sa isang bintana, bagamat hindi pa nasesertipikahan bilang dapat paniwalaan. Ngayon pa lang, kinakapitan na ng pag-asa ng mga nananampalataya. Kadalasan ganyan yung may makita lang na na image. Unang-una yung image na nakikita natin na yon, hindi naman confirm na mukha ni Jesus Christ yun eh. 'Di ba? Well, depende sa paniniwala niyo na kasi ang katwiran ng iba ang nasa puso naman namin ay si Kristo yung nandun. Pero I don't think na na pag may nakita kayo na image na ganun ay kailangang sambahin na agad. Alas 9 pa lang ng umaga, maririnig na ang malakas na usal ng mga panalangin sa bahay na ito sa Barangay Santo Niño Norte sa Arevalo, Iloilo. Halos isang linggo na kasi ritong dinarayo ang lumang bintanang ito. Nung natapos
matapos ang prayer meeting, ang mga tao dinumog na ang bintana. Sunod-sunod na humipo at nagpunas dito ng kanilang Ba't ganyan ang mga Pinoy, no? Hindi, kahit pa let's say, sabihin natin himala yung pagkakaroon ng image doon. Saan mo naman nakuha yung pangangailangan na kailangan punasan mo yan at mo? ilang mga panyo. Kung titigan lang daw kasing maigi, makikita sa lumang bintanang Nasaan? ito ang di manoy misteryosong lumabas na imahe ni Jesus na may koronang tinik. Oo nga, no. Ang nasa Oo nga, no. Jesus na may koronang tinik. Oo nga, no. Ayan, no. Kaya lang, syempre, binigyan nyo na kami ng kasi ito, ang nangyayari dito ay tinatawag na pareidolia. Kumbaga, kaya ako nakita yung pinapakita mo sa akin kasi nagkaroon na ng psychological priming. For example, ganito, no, sasabihin ko sa inyo, may makikita kayo, makikita nyo si Jesus Christ. Ito ha, example, no. Matagal ko na example to eh. Dito sa picture na to, makikita nyo si Jesus Christ na naka-side view. Dito sa picture na to. Wait lang ha, naglo-load pa eh. Yan na, makikita nyo si Jesus Christ naka-side view sa picture na to. O, 'di ba? Nakikita nyo ba si Jesus Christ na naka-side view sa picture na yan? Ayan, no, 'di ba? Ito yung ilong ni Jesus Christ. Ito yung balbas ni Jesus. Ito yung mata nakapikit nga, di ba? Pero alam nyo ba na hindi si Jesus Christ yan? Nagkaroon lang kasi ako ng psychological priming sa inyo. Kaya kahit anong gawin nyo ngayon, hindi na mawawala ang mukha ni Jesus Christ dito. Mahirap na. Pero kung tutuusin, picture ito ng mag-ama eh. Ito yung tatay, ito yung baby na naka-bucket hat. Yung sombrero, alam niyo yung bucket hat? Pakita ko sa inyo ha. Bucket hat. Yung ganito oh, baby siya na nakasuot ng bucket hat, yung ganito. Yung ganyan. Baby na. So kung titingnan niyo yung pareidolia na ito, picture ito ng tatay na may baby siyang kalong na naka-bucket hat. Nakita nyo na? Pero, nahihirapan na kayo kasi psychological priming ko na kayo eh. Na makikita nyo dito si Jesus Christ na naka-side view eh. Pero ito nakikita nyo na to na buhok ni, halaman ito, nasa garden kasi sila, isang pamilya. Ito yung nanay, ito yung tatay, nakakalong yung baby. Nakikita niya? Bigyan ko kayo ng kahit 30 seconds, ha? Para pero ang hirap nang tanggalin si Jesus Christ, di ba? Na naka-side view. Kasi psychological priming ko na kayo. Nakita ko yun na yung bata. Yun kasi ang nangyari dito. Dito, nagkaroon ng pareidolia. Kaya tuloy nakita nyo, kung tutuusin, random, lang yan eh, lines, shapes. Tinik. Ang nasabing imahe, may pagkakataon ding nakuhanan daw ng tila lumuluha pa raw ng dugo. May ilan pa ngang sinubukang makakuha ng anggulo kung saan mas makikita raw ang naturang imahe. Yung replica talaga ni Nazareno. Makikita mo yung mukha ni Jesucristo, klaro talaga na siya, si Jesus. Niya balik ka. 5 at a time, 5 ginatry ko lang kay ang ako niya. Isa sa mga deboto, si Aling Cristina.
Kahit pa paralisado ang kalahati ng kanyang katawan, matyaga niyang nilalakad ang bahay na ito. Mahawakan lang ang di manoy imahe sa bintana. I feel nga, something hindi ko ma-express. I want to shout, I want to cry, I want to something. Kaya daw gusto ko giblangado. Confirmation bias lang yon kasi iniisip mo yun eh. This is a miracle, siguro para sa akon. Hindi man niya gaanong maaninag ang imahe, bumubuti naman daw ang kanyang Ano yun? pakiramdam. Sa Placebo. mga hipo- Placebo yon. Nagagalit ba kayo sa akin pag binabasag ko yung trip nyo? Yung placebo kasi, ay kasama naman kasi sa medicine yan. Yung placebo, kasama sa medicine. Kasama sa pinag-aralan namin sa medical field yan o yung mga nurse dyan ha. Alam ko, gumamit na rin kayo ng placebo. Kasi may time na ikikwento ko ulit ito. Yung mga ibang pinagkukwento, sukang-suka na dito eh. Kasi there was a time, I think Pagamutang Bayan ng Malabon yata yun. Nurse ako noon eh. 'Di ba? Merong isang pasyente doon na nagwawala sa Pagamutang Bayan ng malakas ang ulan noon eh. Ang sakit-sakit daw ng tiyan niya. Tapos sabi niya gano'n, bigyan mo kami ng gamot. Bigyan mo kami ng gamot. Pati yung head nurse namin, minumura na. Ano ba? Nagbabayad ako dito, hindi niyo ako bibigyan ng gamot? Mamamatay na ako sa sakit dito. Hindi naman kasi namin pwedeng bigyan kasi walang order ng doktor. Si doc naman hindi matawagan. Cannot be reached yung number. Hindi matawagan kung magbibigay ba kami. Hindi naman pwede mag-ask sa ibang doktor kasi hindi alam yung history ng pasyente. Alam mo yung ginawa nung head nurse namin? Kumuha siya ng distilled water. Nilagay niya sa injection. Tapos, doon sa dextrose niya, nilagay niya yung distilled water doon. Sabi doon sa ito nanay ha, malakas na gamot ito. Siguro naman makakatulog ka na. Pag nilagay niya yung distilled water. Distilled water lang yung nilagay ha. O paglagay ng distilled water na nahimik si nanay. Gumanda yung pakiramdam niya. Kasi naniwala siya na totoong gamot yung tinurok eh. Doon ginagamit yung placebo. Yung mga ganong diskartihan. 'Di ba? Kaya itong niya, nasa isip niya kasi nagagaling siya diyan kaya makakaramdam siya talaga ng pagbabago sa katawan niya. Psychological 'yon, placebo ang tawag doon. Niya ito. Nariyang napapaluha pa siya sa pagdarasal. There's something that's my feet in my arms. And something lifted There's something touch my feet and my arms. Una raw napansin ng 19 anyos na si Noelia ang imahe sa bintana. 19 to si ma'am? Ba't parang ang tanda Una raw mo pa? napansin ng 19 anyos na si 19 ito? Ba't parang 30? Noelia ang Mas mukha pa akong teenager dito eh. imahe sa bintana nitong ados lamang Wait. ng Hunyo. Ang 19, 19 di ba? 19 ba ito? Na nung madaling araw, napansin ko may biglang tumingin dito sa akin. Parang tumitingin sa akin. Kaya tinignan ko ng mabuti. Mukha ni Jesus na nakalma. Maging ang may-ari ng bahay na si Aling Elvira, nagulat nung nakitang may mistulang imaheng lumabas sa kanilang bintana. Si Jesus nag-ahurma sa among kristal sa bintana eh. Mutuda yun, pagkakita na Pagkakita ko, tinawag ko sila, sabi ko, punta kayo sa bahay, nagpakita si Jesus. Malakat ka mo sa balay, bala. May Ay, nag-ahurma nga Pilipinas. si Jesus mo. Tiisin ko iyan na nyo, mutuda yun, nagdala sila mga kamera. Pagpa nila, iya ay tuod, gali no, haragin saya. Kwento ni Aling Elvira, sa 15 taong nakakabit ang bintanang ito, wala naman daw silang napapansing ganitong imahe noon. At kahit pa araw-araw nila itong nililinisan, mula nung lumitaw ang imahen, hindi raw ito nawawala. Pangingisda ang kabuhayan ng pamilya ni Aling Elvira. Matapos hanguin ang mga isda,
Ibibenta niya ito sa maliit na pwestong ito sa harap ng kanilang bahay para kumita ng extra. Siya rin ang nagsisilbing yaya ng anak ng kanilang kapitbahay. Ginagawa raw niya ang lahat ng ito para makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga apo. Dahil abala sa hanap buhay, aminado si Aling Elvira na wala raw siyang panahong makapagsimba at manalangin. Ito nga raw ang Yan, yung mga iba dyan, oy, mag-thank you naman kayo. Wag nyo hintay na magkaroon pa kayo ng problema bago kayo magdasal. Alam nyo minsan, mga kababayan ko, minsan nakakaramdam ako ng guilt eh. Yung, nakwento ko na rin to before, na, alam mo yung pagka halimbawa sagana ka, parang hindi ka nakakaalala, no? Tapos biglang nagkaroon ka ng problema sa buhay. Tapos, syempre wala kang malapitan, tapos magdadasal ka. Alam mo, nakakaramdam ako ng hiya. Parang sinasabi sa akin ng Diyos, gago, nasa harap kita. Bakit? May problema ka, no? Ngayon mo lang ako naalala, gago, tugog. Wala lang na nakakahiya. Kaya ang ginagawa pag nagdadasal ako, alam mo yung, hello God, kamusta na? Saka na lang ako magsasabi may problema. Nahihiya din ako eh. iniisip niyang dahilan kung bakit nagparamdam sa kanya ang Panginoon. Kung sing base kung nangaki nga sa ako nga birthday ko sing June 1, wala ko kasimba kay kapoy man ko sa baligya sa isda kag mga kasag lang. At para makabawi raw sa kanyang mga pagkukulang, araw-araw siya ngayong nagpapadasal sa harapan ng di manoy milagrosong bintana. Ang insidenteng ito nabalitaan na ng mga pare, kaya pinuntahan ni Monsignor Amadeo Escanyan ang bahay nila Aling Elvira para suriin ang sinasabing imahe. Hindi masyado clear. So parang mga, hindi man ginpinta, hindi naman nga ginmade gid ano. Pero daw parang siguro daw shadow lang na ano. Pero siguro sa luma o kung ano yun. Paredolya lang. Pero it is, I will not say nga it is a miracle. Kinausap pa ni Monsignor ang mga deboto. Paalala niya, Kakristal mo lang na, hindi magtamag siling nga milagro ina. Kung ano mo lang nga, pero panumdum lang sa aton nga. Parang mensahe lang sa atin ng Diyos kita, na balik na sa mga magpalapit Diyos at eh. bumalik sa No? kumonsulta kami sa isang physicist tungkol sa nangyari sa bintana ni Aling Elvira. Pwede nga ba itong mangyari? Doon sa mata, medyo suspicious ako para kasi talagang ginuhit, ano? Pero again, hindi rin imposible na naguhit lang siya randomly without consciously drawing an eye or a nose. Yung image na pinakita niyo sa akin, maraming pwedeng dahilan para mabuo siya, no? Unang-una nakita natin may crack. Ibig sabihin exposed yung salamin na yon sa mga external forces. Siguro nabato yon o kaya nasasagi o kaya pwedeng mayroong mga environmental elements na sumasagi sa kanya at nagde-deposit doon sa surface. Pero yung amorphous katulad ng glass, wala siyang regular pattern, wala siyang regular array. Kaya madalas nagkakaroon ng mga random images o random lines Paredolya nga. sa kanya. Minsan yun ang nagbibigay sa atin ng impression na parang may hugis ng muka o hugis ng kung anumang animate object. Posible raw na ito ang tinatawag nilang pareidolia phenomenon, kung saan nakikita ng mata ang idinidikta ng isipan. Yung pareidolia kasi, yun ay illusion, pagkakaiba ng perception at illusion dun sa isang imahe na nakita na pwedeng malabong imahe na nagkaroon tayo ng interpretasyon. Ang perception, Hindi kasi definitive yun eh. 'Di ba? At saka nakakahawa yun. Pagka sinabi mo sa pag sinabi mo na
ito ang makikita mo. Katulad ng experiment natin kanina, no? Ganun namang Gumagawa tayo ng meaning from our senses to create something, no, out of an image. Ipasusuri rin sana namin ang sinasabing di manoy dugo na dumaloy daw sa imahe pero hindi na namin ito nadatnan. Ayon kay Aling Elvira, marahil sa kapupunas ng mga tao sa bintana, nabura ito. Sa pader, sa sahig, sa puno. at sa kung ano-ano pa man nakikitaan ng marami Pati nating alimango, no? ng inaakala nilang himala. Sa isang bansang marami ang Ay, ako, Diyos ko. So, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.